Malamang ganun nga, mga kababayan, tumakbo uli sa Supreme Court. Anyway, parte yan sa mga legal options available sa kanino man. Kung yun ang tingin ng kanyang battery of lawyers, siyempre. Kanina, tinanong siya mga kababayan ng media, nasa Digo City siya, sige ikot ni Sara, nangangampanya na. Diba niya, Mr. Maravillas, kasi talagang panalo na si Sara. Laging mataas ang result ng survey ratings niya. O nga po, may panibagong survey yung False Asia. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. So finally, mga kababayan, yung latest development ngayon, si Sara Duterte nag-file na po ng kanyang response. Ayan siya mga kababayan. Sabi dito sa balita, Vice President Sara Duterte submitted a formal response to the impeachment complaints against her. Sabi po ni Representative Terry Ridon. The consolidated answer ad Kutelam was filed at 4:30 p.m. Talagang last hour po. Meeting the deadline set by the House of Representatives of the Philippines. Michael Poa, spokesperson for the Vice President's defense team, confirmed the submission, which was also verified by Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, a member of the Justice Panel. So finally, mga kababayan, nag-file na ng sagot. Pero sabi ni Attorney Jesus Falsis, just with the title niya alone, sure ako na i-question nila ang jurisdiction sa Supreme Court. Nako, wag niyong subukan. #impeach Sara Duterte. Malamang ganun nga, mga kababayan, tumakbo uli sa Supreme Court. Anyway, parte yan sa mga legal options available sa kanino man. Kung yun ang tingin ng kanyang battery of lawyers, siyempre. Kanina, tinanong siya mga kababayan ng media, nasa Digo City siya, sige ikot ni Sara, nangangampanya na. Diba niya, Mr. Maravillas, kasi talagang panalo na si Sara. Laging mataas ang result ng survey ratings niya. O nga po, may panibagong survey yung False Asia. Mamaya, ibigay ko po sa inyo. Ito si Sara, mantang nandun sa Santo. Ngayong araw, March 16, ang deadline kay Vice President Sara Duterte para sagutin ang impeachment complaints laban sa kanya. Sabi ni Sara, antayin natin kung mag-submit ako, hindi. Paulaan pa, magsasubmit din lang pala. Sa isang interview sa Digo City, Davao del Sur, ngayong Lunes, hindi nagbigay ng tiyak na sagot ang Vice Presidente kung sasagutin niya ang impeachment case. Yan Response mo doon sa House of Representatives sa dalawang impeachment mo, magsasubmit na ang kampo mo today or ano yung plano na? Antayin na lang submit ako o hindi. Ngayon ang deadline sa pagkakaalam. So finally, nag-submit siya mga kababayan. Pero doon ni Attorney Falsis, baka niya sa titulo pa lang niya, questionin uli sa Supreme Court. O diba? Anyway, mga kababayan, wala pa yung detalye. Siguro mga mamaya pa o baka bukas, yung mga detalye ng kanyang sagot. Dito na muna tayo, mga kababayan, sa result ng survey ng False Asia. Ay, False Asia pala. Na laging mataas, mga kababayan, ang result. Diyan
Yan, trust and performance rating ni na PBBM at Sara. 36% yung performance ng ating Pangulo. Si Sara na wala mang ginagawa, 55%. 35% yung trust ratings ng ating Pangulo. Ang trust ratings ni Sara, 54%. Kaya sabi natin, sang impyerno ba to ginawa? Baka sa impyerno, mga kababayan, ginawa yung survey, tinanong yung mga Udimons. Kaya ganon yung result. Ikaw niya talaga, Mr. Maravilla. Nakita mo ng false Asia nga eh. Oo nga, ano? Naniwala ka naman. Para yan ya, Mr. Maravillas, yung result ng mataas na ratings ng kandidato ni Sara sa Antipolo City. Oo nga, no? Mataas yung po. Milya-milya yung lamang sa ratings. Yung kandidato ni Sara. Ayan, reality. Expectation versus reality. Malinaw niya, Mr. Maravillas. Yan yung expectation. Survey results, buong akop 20%. Tapos yung reality, election results, 60,000. Yung survey, kay Redyaga, 78% ang nakuha, mga kababayan, sa aktual na boto, 12,000. Malamang ganun din sa mga survey ni Sara. Iba yung expectation sa reality, mga kababayan. Kaya pag nagpapaniwala pa tayo dito sa mga pa-survey nila, ewan ko na lang, malinaw mga kababayan na panluloko. Tama ba? And sinasabi natin, paano nagkamataas na performance rating si Sara na hindi man po nagtatrabaho? Walang performance, pero may performance ratings. Di ba malinaw na panluloko? Tama po mga kababayan? At in-endorse pa mga kababayan ni Sara Duterte yun, si Redyaga. So makikita ninyo, ang ibig sabihin, walang epekto yung endorsement ni Sara. Kaya tama itong analysis ng Tindig Pilipino. Survey versus Balota, the day reality crushed political propaganda. So sabi dyan, survey today are not as reliable as they once were. Sa panahon ng troll farms, coordinated propaganda networks, political PR operations, ang algorithm-driven narrative, ang survey ay pwede nang maging instrumento ng mind conditioning. Yan man talaga ang purpose ng survey, mga kababayan, sa panahon ng eleksyon. Kinokondisyon ng isipan ng mga tao na sumama sa mananalo base sa kanilang manipulated survey. Ganon ang style. Yung survey bayad, siyempre. Alangan man nagpagod, tapos libre. Ganon ang style, mga kababayan, sa panahon ng eleksyon. Ayan, sabi dyan. Minsan ginagamit ito para hubugin ang opinyon. Parang sinasabi sa publiko, ito ang mananalo, sumabay na lang kayo. Political, psychology ito, bandwagon effect. So last election, mga kababayan, nakita natin na hindi epektibo yung kanilang mga ginawang survey. At talagang mali yung result ng eleksyon. Yung sa senatorial, remember? Sa lahat ng survey, aros nasa top 12. Minsan nga nawawala sa top 12 si Kiko at saka si Bam. Pero nung actual election, nag-number to si Bam Aquino at number 5 si Kiko. Kaya kung magpaparapaniwala kayo dyan sa survey, ang ibig sabihin lang niya, nagpaloko kayo. Ito yung ebidensya mismo, yung sa Antipolo City. Malinaw na panluloko lang. Kaya yung mga DDS. O, di ba? Yes, sabi ng mga netizen, sabi ni Jake, manipulated survey kasi sir. Sabi ni Joel Basquinas, tama, pili lang tayo.
pili lang ng taong tinatanong sa survey. Sabi ni Fernando Bataan, ayan, nakatibayan, malinaw pa sa sinag ng araw. Yung survey ni Sara, piatos, fake. Sabi ni GM Alvin Pugan, mas naniniwala kami sa power ng Comelec. Sabi ni Alan Alonso, tama ka dyan, sir. Sabi ni Johnny Claso, ayan na naman, fake survey ng mga dutae. Fake news na fake news, sabi ni Titing Montemayor Labrado. Sabi ni Eddie Boy J, Duterte magic is dead. Sabi ni Mark Joel Risminia, pwede pala yun. Pag wala ka ginagawa, mataas ang rating. Parang sinabi na rin, pag wala ka assignment, mataas ang grado mo. Sabi ni Eduardo Chua, Pulse Asia yan, si Bongo pinakamalaking share dyan. Sabi ni Basil Batan, False Asia, correct. Ayaw na mga kababayan maniwala yung ating mga mamamayang Pilipino. Kitang-kitang panluloko kasi po, mga kababayan ginagawa nila. Yung ating Pangulo, sige lang po ang trabaho ito. May announcement yung ating Pangulo. Sabi rito, Marcos outlines government measures to cushion impact of rising oil prices. Di ba? Abang si Sara sige nang ikot para mangampanya. Yung ating presidente, yung ating Pangulo, sige lang ang trabaho. Ito, pakinggan natin yung sinasabi ng ating Pangulo. Mga kababayan, nitong nakaraang linggo, sinimulan na natin ang itatag ang hakbang upang mabawasan ang impact ng pagtaas ng presyo ng langis bunga sa kaguluhan sa gitnang silangan. Una, upang masiguro na tuloy-tuloy ang operasyon ng sektor ng transportasyon, bukas, March 17, ipapamahagi ng DSWD ang 5,000 pesos na cash relief assistance sa 139,000 na tricycle driver sa 17 LGU sa Metro Manila. At isusunod na ng DSWD ang pamamahagi sa mga tricycle driver naman sa labas ng Metro Manila. Sa mga susunod na araw, ang mga jeepney at TNVS driver ay makakatanggap naman ng 5,000 pesos na cash relief assistance. At sa huling linggo ng Marso, ilalabas na ng DOTR ang fuel subsidy. Maliban dito, na-certify ko na bilang urgent ang dalawang panukalang batas na magbabawas sa excise tax sa petrolyo at mag-aamyenda sa Biofuels Act upang magamit natin ang mas murang bioethanol. Tuloy-tuloy din ang pagpapatupad ng Love Bus Program. Makakatulong po ito para makatipid sa pamasahe at gasolina ng taong bayan. Kaya't gamitin po ninyo ang libreng sakay sa Metro Cebu, Metro Davao at Metro Manila. Pangalawa, kailangan matiyak na may sapat na supply ng pagkain. Upang matulungan ang mga magsasaka at mangingisda, ipagpapatuloy ng DA, ang Department of Agriculture, ang pamimigay ng 3,000 pesos na fuel subsidy sa ating mga magsasaka. Mahigit 26,000 magsasaka ang mabibigyan nito. Para naman po sa mga mangingisda, ang BIFAR ay magbibigay sa Huwebes, March 19, ng 3,000 pesos na fuel subsidy sa higit na 26,000 mangingisda. Sisikapin din ng Department of Agriculture na ipamahagi sa Abril sa bawat magsasaka at mangingisda ang lagpas 2,000 pisong tulong mula sa Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk Program. Magagamit po ito ng mga magsasaka sa kanilang hanap buhay. Sinimulan na nitong Pebrero ang implementasyon ng Local Government Support Fund, yung LGSF. Sa mga nabigyan na, maaari na pong gamitin ang halagang ito upang bumili ng bigas sa ating mga magsasaka at ipamahagi sa kanilang mga komunidad. Muli, nananawagan ako sa ating mga local government unit na siguruhin wala ng pass-through fee na sisingilin. Nakarating sa akin na may ilang pang mga barangay na naniningil pa rito sa bawat sako ng palay at sasakyan. Sana matigil na ninyo po ito dahil ang epekto lamang nito ay pinapagmahal ang presyo ng ating mga bilihin. Pangatlo, sinisikap natin maprotektahan ang mamimili ng hindi nalulugi ang mga negosyante. Babawasan ng kaap ang singil sa passenger service charge, landing fee,
parking fee at iba pang fee. Ito ay makakatulong para bumaba ang gastos ng mga airline at ang mga pamasahe sa eroplano. Samantala, pinaiikli naman ng Civil Aeronautics Board ang araw na pag-review ng fuel surcharge mula sa 1 buwan, 15 days na lang po. Mas mabilis na ma-adjust ang pamasahe kapag nagbago ang presyo ng jet fuel. Ibig sabihin, kapag tumaas ang presyo ng jet fuel, mas kontrolado ang pagtaas ng airfare. At kapag bumaba naman ang presyo ng jet fuel, mas mabilis ding bababa ang pamasahe. Sa lahat ng ahensya ng pamahalaan, repasuhin ang mga patakaran ukol sa lisensya, permit, clearance, certification. Tignan ninyo kung alin dito ang pwede munang suspindihin o di kaya ay babaan ang mga singil upang makabawas sa mga iniintindi ng taong bayan. Ikahuli, tinututukan din natin ang kapakanan ng mga kabataang Pilipino. Gumagawa tayo ng mga hakbang upang hindi makadagdag sa bigat sa bulsa ang pag-aaral. Bawal pa rin ang mga bayarin o kontribusyon na sisingilin sa mga mag-aaral sa mga pampublikong paaralan, lalo na ngayong panahon ng graduation. Sa March 25 naman, magsisimula ang serbisyo fair ng DepEd. Dito, ang mga ahensya ng gobyerno at mga employer ang pupunta sa eskwelahan upang makapag-apply ng trabaho ang mga high school student at graduate natin. Mas madali nang makakakuha ng clearance, hindi pa gagastos na malaki sa pamasahe. Mga kababayan, ngayon, higit kailanman, kailangan natin ang pagtutulungan ng bawat isa. Walang iwanan, walang may iwan sa pagharap natin sa hamong ito. Asahan ninyo ang patuloy namin paggawa ng mga hakbang upang maibsan ang mabigat na epekto ng kaganapan sa gitnang silangan sa taong bayan. Naway manatili ang ating tiwala sa isa't isa at ang pananampalataya na malagpasan din natin ang mga pagsubok. Dalangin natin ang kapayapaan at kaligtasan ng lahat. Marami pong salamat. So yun ang napakasipag na ating Pangulo, mga kababayan. Pagkatapos talo ni Sara sa performance ratings. Hindi man nagtatrabaho, mga kababayan. Di ba? Ayan lang po ang ating short video ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.